Patuloy ang pag-iinspeksyon sa iba pang mga bus ng Don Mariano Transit. Kasunod yan ng insidente ng pagkakahulog ng isa sa mga bus nila sa Skyway. Pero sa inaasahang mahigit 3 bus na Don Mariano, 3 lang ang sumipot kanina. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Dante Perelio. Dante! Yes, Mike, 3 nga lang mula sa 36 na bus ng Don Mariano Transit ang dumating ngayong araw para sumailalim sa inspeksyon ng LTO. Ang 3 bus lang na ito ng Don Mariano Transit ang dumating sa North Motor Vehicle Inspection Center ng LTO. 36 ang inaasahan ng ahensya mula sa bus company na isa sa ilalim sa ikalawang batch ng roadworthiness inspection test. 5 araw ang ibinigay na palugit ng LTO at LTFRB sa DMTC para may inspeksyon ng 78 bus. Sa January 7 kasi sa susunod na taon, magsisimula na ang pagdinig ng LTFRB sa kaso ng bus na nahulog mula sa Skyway nitong Lunes na pumatay sa 18 pasahero. Bukas naman sisimula ng Special Investigating Team ng LTFRB ang pag-inspeksyon sa garahe, kagamitan, libro at records ng Don Mariano Transit. You should be attaching also a list of your authorized drivers. So hindi ho pwedeng ano yun. So part of our investigation also is to determine baka ho kanyari ho to, napakarami hong kumpanya eh. Baka naman ho yung nasuspending driver dito sa isang kumpanya, suspendido nga under, let's say, Don Mariano, baka naman ho ginagamit doon sa ibang kumpanya niya. Lumalabas rin daw sa pagsisiyasat ng ahensya na commission basis pa rin ang batayan ng pasweldo sa mga konduktor at driver ng Don Mariano Transit. Paso na rin itong July 17 ang Labor Standard Compliance Certificate ng kumpanya sa DOLE. Nakatibayan na sinusunod nila ang batas na nagtatakda ng buwan ng pasweldo sa kanilang mga empleyado. Lalapit na rin ang LTFRB sa Security and Exchange Commission o SEC para alamin ang iba pang bus company na pag-aari ni Dr. Melissa Lim, ang presidente ng Don Mariano Transit. Yung nilabas po ng DOLE noong 2011, it required that lahat po would be on a monthly basis. So wala na po, bawal na po dapat talaga yung on purely commission basis. No? So it appears na hindi ho nag-comply ang Don Mariano. Yung ano pala, yung operations manager? Ay, hindi. Wala rin. Wala rin dyan? Wala ho. Kahit operations manager? Wala rin po, sir. Muli naming pinuntahan ang opisina ng Don Mariano Transit para hingin ang kanilang panig. Pero sabi ng kausap namin, wala daw roon ang may-ari na si Dr. Melissa Lim at operations manager nito. Hindi rin sumasagot sa tawag ang abogado ng kumpanya. Inabutan naman namin ang mga driver at konduktor ng Don Mariano Transit na katatapos lamang sa Defensive Driving and Safety Seminar at drug test. Himutok nila paano ang kanilang Pasko. Dapat sana bigyan kami ng amnesty. TRO. Yung mga biyaheng baklaran, pwede pabiyahin. Yung pasita, yun ang huhusgahan nila eh. Paano kami? Hugutom ito, pamilya namin. Ilang araw kami ito magdudusa, ngayon December. Wala rin sa'yo magpautang, alam na suspendido ang mga bus. Ay, dito na magantay na lang ng ano. Kaya kami ng libreng allowance dito. Mike, nasa mahigit 300 mga driver at konduktor ng Don Mariano Transit ang apektado ng 30-day preventive suspension. Otomatikong ipinapataw yan ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na nasasangkot sa aksidente at maaari pa yang madagdagan depende sa magiging resulta ng pagdinig sa kaso ng LTFRB. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Dante Perelio.